What's up, KG? Napansin mo ba? Ang daming nasa 20s, may pang-kape araw-araw, may pang-online shopping, minsan may pang-sugal pa. Pero pag tinanong mo kung may naipon sila, tahimik. Ang masakit, hindi pera ang pinakakulang sa edad na ito. May mas mahalagang asset na unti-unti nilang sinasayang. Pag-usapan natin, let's go! Sa totoo lang, kapag bata ka pa, akala mo pinakamalagang goal ay kumita ng malaki. Kaya ang focus natin, hanap ng sideline, hanap ng mas malaking sweldo, hanap ng bagong racket. Pero habang tumatanda ka, mas marirealize mo, hindi pala income ang pinakamalaking advantage. Oras. At karamihan, hindi nila nare-realize yan hanggang huli na ang lahat. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit ang edad na 20s, maaaring pinakamalaking financial advantage na meron ka. Hindi dahil mas marami kang pera, kundi dahil may isang bagay kang hindi na mabibili kapag nawala. Ang pinakamalaking kamalian. May tanong ako, kung bibigyan kita ng dalawang opsyon, una, 1 million pesos ngayon. Pangalawa, babalik ka ulit sa edad na 20. Ano ang pipiliin mo? Marami sigurong pipili ng 1 milyon, pero maraming successful investor ang pipili na bumalik sa edad na 20 years old. Bakit? Kasi kaya nilang kitain ulit ang 1 milyon, pero hindi nila kayang bilhin yung panahon. At dito nagsisimula ang malaking pagkakamali ng karamihan. Iniisip nila, bata pa naman ako, next year na lang. Kapag mas malaki ng sweldo ko, hanggang sa lumipas na yung 5, 10, 15 taon, hindi nila napansin. Mas mabilis pala tumakbo ang oras kaysa sa inaakala nila. Halimbawa, may dalawang tao, parehong nag-iipon ng 100 bawat araw. Si Mark, nagsimula sa edad na 22. Si Jan, naghintay hanggang 32. Pareho lang silang disiplinado, pareho lang silang nag-iipon. Pero sino ang may advantage? Yung mas maaga nagsimula. Hindi dahil mas magaling siya, hindi dahil mas mayaman siya, mas marami lang siyang panahon. At sa investing, ang oras ang pinaka-underrated na multiplier. Bakit mahirap magsimula? Ito ang hindi masyadong napag-uusapan. Hindi pera ang pinakamahirap, habit. Kapag nasanay kang ubusin lahat ng sweldo, dadalhin mo yan hanggang 30s, 40s, minsan hanggang retirement pa. Pero kapag nasanay kang magtabi kahit maliit, automatic na siyang parte ng buhay mo. At dito nagkakaroon ng malaking lamang. Hindi sa laki ng pera, kundi sa consistency. Ngayon, paano kung imbis na ubusin mo lahat ng 100 pesos, pang online games, pang sugal, impulsive na check-out? Unti-unti mo pala itong iniipon sa isang asset gamit ang DCA. Ano yung DCA? Simple lang, hindi mo hinuhulaan kung kailan ang pinakamura. Hindi ka rin naghahamol kapag tumataas. Regular kang bumibili ng maliit na halaga. Halimbawa, 100 pesos, 200 pesos, o 500 pesos kada linggo. Ganun lang, hindi exciting. Pero minsan, ang boring ang mas effective. Bakit Bitcoin? Hindi dahil guaranteed yayaman ka. Importante yan. Walang investment ang sigurado. May risk ang Bitcoin. Pwede itong bumaba ng malaki at kailangan handa ka sa volatility. Pero kaya maraming tao nagko-consider dito dahil limitado lang ang supply nito. 21 million lang ang kailanman malilikha. Habang tumatagal, mas maraming tao at institusyon ang interesado dito. Hindi rin guarantee na pagtaas ng presyo. Pero ito ang dahilan kung bakit maraming long-term investor ang patuloy na nag-accumulate. Ang rekomendasyon ko, huwag mong ilagay ang emergency fund mo, huwag mangutang, at huwag pumasok dahil sa FOMO. Kung papasok ka, dapat long-term mindset. Sa personal kong pananaw, hindi ko i-recommenda ang Bitcoin sa taong gusto yumaman next month. Madidisappoint ka lang. Pero kung bata ka pa, may stable income, at willing ka maghintay na maraming taon, doon ko nakikita ang value ng DCA. Ang strength nito, simple. Hindi mo kailangang hulaan ng market. Ang weakness, kailangan ng matinding pasensya. At maraming tao, walang pasensya. Sa history ng Bitcoin, halos lahat ng matinding pagbaba ng presyo ay nakakatakot habang nangyayari. Pero maraming long-term holders ang tumitingin dito bilang isang pagkakataon para magpatuloy sa kanilang strategy. Hindi ibig sabihin nito ay mauulit ang nakaraan, pero pinapakita nito kung gaano kahalaga ang mahabang pananaw kaysa emosyon. Kung nasa 20s ka, hindi ibig sabihin kailangan milyon ang ipon mo. Ang kailangan, sinimulan mo, kahit maliit. Kasi ang pinakamalaking advantage mo ngayon, hindi sweldo, hindi negosyo, hindi connection, panahon. At bawat taon na lumilipas, hindi na bumabalik. Kaya tanong ko sa'yo, kung alam mong hindi mo mabibili ang oras, ano ang unang maliit na financial habit na sisimulan mo ngayong linggo?
Comment mo dyan sa baba. At kung gusto mo pa ng mas maraming content tungkol sa Bitcoin, crypto, at practical investing para sa mga newbie, siguraduhin nakasubscribe ka. Game on!